Ala, ala, ala! Ala, ala, oy! 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 Oy, 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 oy! Malita mga boss! Ayan na! Dala na ang malita! Woo! Ayan na ang malita! Andi dito ng malita! Pumasok na! Malita! Asan na yun? Malita! Wala na! Malita! 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 Ayan, guyod-guyod na ang malita. Andi dito yung mga Marcos Loyalist supporters. Ayan na, oy! 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 Wait lang! Oy! Oy! Malita! Malita! Oy, yung malita! Ala, ala, ala! Ala, ala, oy! 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 Oy, 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 oy! Oy, oy, oy! Oy, 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 oy! Ano yan? Ano yan? Nag-agawan sa malita. Yan na, dala-dala na yung ano. Banat! Sa propaganda. Dala na yung malita ni boss, ano. Dala-dala yung malita. Dala. Ayan mga boss, yung malita pinag-aagawan na. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy oy. Sayaw lang, sayaw. Mga boss, andi dito yung mga supporters ni ni Marcos. Mga supporters ni Marcos. Mga supporters ni Marcos yung kabila, di ba? Mga supporters ni Marcos. Mga pulahan. Andi dito yung supporters ni Marcos, mga bata, oh. Wait lang tol, ha. Mga supporters ni Marcos, mga bata. Ayan, oh. Mga boss. Tingnan mo yung supporters ni Marcos, mga boss, oh, mga bata, oh. Mga bata. Mga bata. Mga bata. Ayan na, ayan na. Ito yung mga Marcos loyalist, mga boss. Mga Marcos loyalist sa kabila. Marcos loyalist, mga boss, andi dito sa kabila. Mga maraming mga kabataan. Mga boss. Ayun, oh. Mga Marcos loyalist andi dito, mga pulaan, no. Okay, mga bata, mga boss. Ayan, oh. Mga bata, eh. Mga bata ang karamihan dito sa Marcos, ralista, mga boss. Ayan, oh. Ay. Mga Marcos loyalist yung nasa kabila, mga boss. Mga
kabila mga boss. Marcos Royales yung kabila. Ito mga Duterte yung mga doon. Nandun sa puno. Dami. Mga Marcos Royales at saka Duterte supporters. Umatras na. Umatras na yung mga ano. Ayan mga boss, ang mga Marcos Royales, oh, ayan, mga naka-red. Andito mga boss, ang mga Marcos Royales. Yan, kita mo yan, mga Marcos Royales yan. Mga kabataan, karamihan. Eh mga boss, pinapalis lang yung mga ano. Para dito sa kabila yung ano, para walang gulo mga boss. Dito sila sa kabila para walang gulo. We don't have a ID. Ayan mga boss, kabilaan. Ano yan. Para lang hindi ano, magkagulo-gulo. Kaya hindi pinapapasok yung kabila dito. Para maiwasan lang mga boss. Sama nila, hindi lang. Hindi naman namin inakakali. I have a brain. One of days we have a brain. Kaya hindi namin inakakali. The common sense. Sinabihan lang, hindi naman inaway. Common sense na lang. Mag-ano lang mga boss, na wag lang dikitan para hindi magkaroon ng ano, gigian mamaya. Para hindi lang mamaya magkagit-gitan. Pwede ba sa unprofessional? Ano yan? Kaya hindi siya if you are a media. Tama na, okay na. Itong lalaki, ang lalaki na mga Marcos Royales mga boss, andi dito. Kita nyo naman mga boss, karamihan kabataan. Kabataan mga boss, karamihan. Matapang yan.
Kabilaan mga boss, ayan mga Marcos. Ay, ito naman yung mga ano, mga Duterte sa kabila. Okay na. Pasok na! Pasok na! Mga boss, kabilaan, andi dito yung ano, actually nandun yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung boundary. Ayan, so ayaw yung mga Marcos Reyes na nag-suporta sa impeachment ko. Marami, kita nyo naman, marami mga bata oh. Mga boss, mga nakapang takip pa ng muka yung mga ralista pro-impeachment. Ayan, mga kabataan mga boss oh. Kita nyo kahit saan mga boss, kita nyo naman mga kabataan oh. Ayan, mga kabataan. Yung mga ralista sa kabila. Ayan mga boss ha, pakita ko sa inyo sa gitna ha. Ito yung mga kabataan. Ayan, ayan, ito mga kabataan din po mga boss dito. Pro-impeachment yan, kabataan. Ito tayo. Ito yung mga Marcos Reyes mga boss oh. Sumasayaw-sayaw dito. Ayan mga kabataan. Ayan oh. Ayan. Mga ano mga boss, pakita ko naman sa inyo yung mga Duterte. Ay, standby lang kayo ha. Standby lang kayo. Pakita ko dyan. Actually yung mga Duterte supporters naman tahimik lang eh. Kasi tapos na kanina yung programa. Grabe yung ano no, legacy ni ano, ni Dabongbong. Ayan, yan yung mga Duterte supporters. Nagpapahinga lang mga boss. Ayan, ayan oh. Kaya mga Duterte supporters naman mga boss. Ayan, may dala ng malita oh. Oh, ayan lang naman pala. Ayan na. Oy. Oy, ano yan? Ayan na mga boss, dadali na yung malita. Ayan oh. Dadali na yung malita mga boss. Ayan na yung malita. Malita. Andi dito yung mga Marcos Reyes eh. Dadala na sila ng malita. Ayan na, malita. Ayan na. Malita. Oy, ayan o, boss o. Dinala sa mga loyalists. Mga kabataan karamihan sa loyalists eh. Oy. Oy, ano yan? Ala! Pinagagawa na mga boss. Pinagagawa na yung malita. Ayan mga boss, mga Duterte, ayan o. Nakaupo lang o. Ayan o. Uy, okay. Ayan ang mga malita o. Dala-dala na yung malita mga boss. Okay. Dala-dala na yung malita. Dinala na sa mga loyalists mga boss. Pagod ako. Uy, ano yan? Ano laman yan? Tingin ako. Dala-dala na yung malita mga boss oh. Ayan na, pinagagawa na mga boss. Ayan na. Pinagagawa na malita. Ayan na oh. Pinagagawa na mga boss. Mga loyalista, mga
sariling mundo kasama mga nilang president. Scroll lang ng scroll parang walang hanggan. Share na share kahit maliit naman. Kahit may limang nakikita may filter kasi ang mundo nila. Hashtag dito, hashtag doon. Pero bakit wala pa rin pagbabago ngayon? Ligoy-ligoy. At kasama ko si Brother Vince. Ayusin na natin ang ating mikropono. At habang tayo'y nag-aantay sa pakikipagkaisa ng iba't ibang mga organisasyon na papunta rito sa Senado, tayo ay magkakaroon ng maiksing programa muna at ilang mga pagpapahayag ng pakikipagkaisa. Okay, mga kasama, yung mga lalaki. I-block na natin para walang gulo. Napayapa, subalit mga kasama sa motorcycle riders team, i-block out natin ang area nito sapagkat ito ay ibinigay sa atin sa ilang araw ng asembleyang mapayapa na ginagawa natin. Yung DRS at DRT, pakitulungan po doon. At alam naman natin, ayan, para nawala na yata yung kabila. So, ayan. Napagod na. Napagod na kasi kahit sinong presidente, nariyan ng mga yan. Hindi natatapos yan. Walang kontentuhan yan. Ang totoong boses ng sambayanang Pilipino ay dinideklara ang punong salaring kriminal na may pananagutan sa kaguluhan at pagkalugbok ng ating bayan. Walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang kasabwat na si Martin Romualdez. Doon dapat nakatumbok ang paniningil ng mamamayan, hindi ang pagliligaw at panlilito sa katotohanan. Wala ang mga flood control na ito, ang manupang panunumbalik na pangungurakot. Lahat na ito ay walang dahilan. Kung wala si Marcos, sila ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong uri ng lipunang nanunukpok sa ating kalagayan ng kahirapan ngayon. I-corn beef na yan! Corn beef! 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 Dito lang tayo. Mga kasama, dito lang tayo ha. Mga kinakalawang ng mga pananaw at isinuka na. Yan ang ating dapat itakwil. Dito lang tayo sa ating hanay. At tayo ay magkakaroon ng mapayapang pagtitipon at mapayapang paghahayag, mga kababayan. Ayan mga kasama, alam naman natin, kaya ang mga nakakabilang ito, kahit anong eleksyon, di sila mananalo dahil nakikita naman natin, halos kabataan, akala ng kanilang mga magulang ay nag-aaral ang kanilang mga anak. Yun pala ay... Ginagawang terorista! Yes! Subok mo na yung partner! Yes! Diyan tayo nang galing. Kaya ang panawagan ng mamamayang Pilipino, hindi lamang ang pagtatakwil sa gobyernong bulok ni Marcos at Romualdez, kundi ang panawagang CPP, NPA, NDF, ibasura! 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 CPP, NDF, ibasura! CPP, NDF, ibasura! CPP, NDF, layas na! Layas na! Lumayas na! Wala kayo mga kabataan! Tawagan niyo mga kinabukasan! Oo. Yan ang grupo na nag-ambush ng mga polis at sundalo. Ano, partner? Mga kasamang mga lalaki, please! Puntahan natin doon sa dulo! Ay, barricades natin doon. Barricade po natin doon Para at may paparating. ma-preserve po ang ating area of assembly. Mapayapa. Ayan, may marshal natin dyan. Mapayapa lang tayo, kalmado. I-preserve natin ang area of assembly natin. Iwan ko lang partner kung nahuli na ba nila si Senator Jinggoy. Mukhang hindi pa, partner. Nag-submit pa yata ng motion, urgent motion for Yes. judicial determination of probable cause. Kung
kung i-grant yan, hindi mag-stay ang warrant, partner. Oo. Hayaan nyo na po, yung mga ambush ng pulis at sundalo, lumayas na. Kaya mga kasama, ito po, pag inaresto si Senator Jinggoy Estrada, ay ito ay hudyat ng isang pagkakaisa ng ordinaryong Pilipino at iba-ibang sektor sa pagkakaisa ng lahat upang labanan ang mapang-aping administrasyong ito. Tama, nauna pa na ipakulong sa Senator Jinggoy Estrada, samantalang ang nagtestigo si Bernardo lang. Pero ang daming testigo na nagtuturo kay Marcos at kay Romualdez ni isang kaso, wala. Alam na natin, focus. Dahil ang ombudsman ay instrumento ni Marcos at ni Romualdez para supilin ang paninindigan ng matitinong mga senador. Tama. Kaya tayo, partner, ay tuloy ang pakikipaglaban dito sa harapan ng Senado upang protektahan ang ating 13 magigiting na senador. Dahil dito sa 13 magigiting na senador, dito natin makakamit ang tunay na hustisya tungkol sa flood control issue. Ayun, partner, sa pagsisimula, tawagin muna natin sa pakikipagkaisa ang retired general mula sa uniform sector. At ito, Rose Van der Ranks. At siya ay retiradong general mula sa hanay po ng ating uniform services. Walang iba kung hindi si General Warlito Pascual Salonga Daos. Ayan, kanina po lang. Retired Colonel Contapay, please prepare also. Okay. Magandang hapon po, mga kapwa ko Pilipino. Nandito na naman po kami para sumuporta sa ating hadikain. Pangalagaan natin ang dignidad ng Senado ngayon. Napipinto po ang pag-aresto sa bawat membro ng majority group. Ginagawa po nila lahat ng paraan para iwasan yung pagbubukas ng maleta. Dahil iniiwasan nilang ma-organize yung Blue Ribbon Committee. Pag nabuksan po ang Blue Ribbon, ang pag-imbestiga at niyayag ang katotohanan na lahat ng magnanakaw hanggang sa pinakapinuno mahahakot o maibubunyag. Ito na po ang magiging hudyat ng pagbabago ng ating bansa. Dahil tinatawagan ko po ang lahat ng Pilipino. Pag napatunayan po natin na totoo ang lahat ng ebidensya patungo sa lahat ng mga magnanakaw hanggang sa master, pinaka-master nila, ay kakalagkarin po natin sila sa kanilang mga upuan, sa mga aircon ng Kongreso, ng mga congressman na involved sa pagnanakaw ng ating bayan. Yung mga senador din, wala tayong pipiliin po. Basta may kasalanan. Nauso po yung term na kalagkarin. Kaya ako po'y nagsusumamo din sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko retirado ng serbisyo. Pangunahan po natin pag kondisyon po pag lumabas sa investigasyon ng Senado to ay may karapatan na po tayong hatakin sila. Ang galing sa posisyon. Kaya magmuni-muni na po yung kasalanan. Kaya natatakot sila. Nabuksan na naman ang investigasyon. Humaharangan nila lahat ng
unti-unti nilang kinakasuhan yung Magic 13. Pero sa aking palagay, hindi na po magbabago ang numero niyan. Kahiyaan na yan, sabi nga ni Marcoleta, mas higit pa sa hudas, ate hudas, yung maghuhudas. Kaya pasubuan na yan, papanindigan na nila yan. Kaya sabi rin ni Senator Jinggoy, ang pace, kung yun ang, consequences ng kanyang ginawa. Ito, si Senator Erwin, mga Tulfo Brothers. Noon yan, nung hindi pa mga senador yan, ang tatapang kung magsalita, ang tatapang magmura, anti-corruption daw sila. Ngayon, ano nangyari? Nasupalpalan lang ng ilang maneta, putang ina, mga putang ina mo. Dahil nagmumura kayo noon, maging biktima ko, kay Ramon Tulfo, tinyente pa lang ako noon, yung pinakakuya nila. Kung magsalita yung mga yan, bobo, walang silbi, yan ang mga ano nila. Ang lumalabas sa bungangan nila. Pero ngayon, kayong Tulfo Brothers magmula sa kuya ninyo, mga putang ina nyo, sinusupalpalan lang ngayon ng pera, pagbago ng ano nyo, kala ko ba ano kayo? Matatapang kayo. Away mag-asawa. Bakit tahimik kayo? Enough! Anong ba kinokontra nyo pag bukas na naman ang investigasyon? Ito rin si Tito Soto. Tito Itbulaga Soto. Si Tito Itbulaga, 5 maleta Soto. Magmalita. Limang maleta niya. Naman. Wala daw, not legal daw yung create ng subcommittee. Naku, inunahan mo na naman. Anong not legal? Inunahan mo na naman ng ano. Basahin mo yung internal rules ninyo mismo. Allowed po ang pag-create ng subcommittee. Hindi na kailangan iyan. Ang mag-create yan yung mother committee. Sino nung namumuno dyan? Si Pia Cayetano. Bakit? Ano intensyon? Para may hahawak ng specific na trabaho tungkol sa flood control scam. Bakit? Matatakot kayo kay Senator Marcoleta? Dahil hindi nyo kayang kinakasuhan na nga si Marcoleta rin ng plunder. Natatawa ako kung bakit plunder. Ito, si Senator Lacson, idol ko noon yan pare-parehas na galing sa uniform. Ewan ko. Bakit nag-iba ng prinsipyo? 2 oras. Nahatang halata nung siya ang head ng Senate Curriculum Committee. Parating iwas. Ang daming mga nabanggit na pangalan. Nagbanggit siya ng pangalan. Pero ang ginawa niya? Pinatawag pa niya. Wala. Yung pala meron din bagahe. Sumakay pa sa helicopter. Ano nyo naman po alam po, kayong mga kapwa ko Pilipino, yung kapwa ko, yung wisdom niya ay alam mo kung ano ang tama't mali. Nararamdaman niyo yan. Dapat po, ito, palagaan po natin, this is the last bastion ng ating democracy. Huwag natin hayaan masira ng tuluyan ang dignidad ng Pilipino. Bawiin natin. Sabi nila, sila daw yung naging magulo daw. Ito yung side ng sila nagpapagulo yung side ng minority block Ito lang ang magiging rekomendasyon ko. Ewan ko lang kung tama ko.
dahil matagal din ako naging legislative liaison officer for 8 years po ng dalawang ahensya. Pag nag-walkout sila, pwede pa-arrestar yan ng Senate President at dalhin sa plenaryo para magkaroon ng forum. Yan po. Or, the other way around, pag kayo naman majority mag-walk out, kaso nga, hindi magandang tignan yan. Hindi magandang tignan. Kaya, sa pagkakaisa na suportahan natin po ang Magic 13. Magandang hapon po. Maraming salamat. Maraming salamat mula kay Retired General Daus. At susunod po na magbibigay ng pagkikipagkaisa, tawagin natin, nakikita ko dyan sa likod, si Retired Colonel Mitran. Sir Mitran, are you there? Ikaw ang susunod na magsasalita. Natawagan po natin sa Retired Colonel Mitran. Nandyan ba si Retired Colonel Mitran? Wala. Magsasalita yata si Kuya. Nandiyan na si Retired Colonel Mitran para sa grupo ng United People's Initiative, and then si former Congressman Jing Paras, nakita din natin nasa likod at umuulan-ulan at tayo ay sabay-sabay na magtitipon. May paparating pa po ng mga kasama. Magsalita ka muna, brother. Retired Colonel Mitran, isa sa pinuno ng mga retired officers mula sa United People's Initiative. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Medyo nadali ako dahil palapit yung mga kaibigan natin. Dati ko mga kasama yan dati. Ay, kasama pa pala. Hindi ko pala kasama. So, kanina pa ako nagsasalita, pero ulitin natin para sa hindi nakakarinig. Bakit tayo narito? Bakit tayo narito? Narito tayo upang protektahan ang ating mga senadors dahil medyo nagdidito ngayon ang ating katotohanan. Ano yung katotohanan? Para malaman ng sambayan ng Pilipino, ano ba ang nangyari sa ating bansa. Pag ang mga senador ay makapagsimula, lalo na doon sa 12 brave soldier, at makapagsalita at makita sa media, matitrace ang pag-iisip ng mga ibang Pilipino at mga kasama kong NUP. Dahil ang katotohanan nandun sa 18 soldiers, nandun ang katotohanan at susundan pa ni Saldico. Pag nagkaroon at nagpayagan ng online meeting o online questioning, malalaman natin ang totoo. Ayaw nila!